Magandang hapon at ating ipakita ngayon yung may pinatay po na isang vlogger ni BBM. Laging nagba-vlog 'to pabor kay BBM. So, ngayon, siyempre ang unang suspetsa ng mga kasabot niya, ng mga BBM vlogger din, ay ituturo na sa DDS ang papatay. Pero sino ba talaga pumatay nito? Kung ako tanungin niyo, ay pinatay po siya ng tinatawag na boyfriend. Kasi November 20, 2025 ay nagreklamo si Mima Alicia na binugbog siya ng todo. Binugbog siya ng todo at tinulungan nga siya ni Mike Cervera na BBM manager ng mga BBM vloggers na binigyan siya ng abogado at nasampa ng kaso itong boyfriend niya na nambugbog sa kanya. So, kanina daw, ni-report na pinasok ang bahay ni Mimi Alicia at binaril siya. So, kung ako tanungin mo, wala nang ibang magka-interest sa kanya kasi hindi naman siya magaling na vlogger para makasira kay Sara. Kung hindi, ang bumanat sa kanya ay ang mismo ang boyfriend niya. Ano yun lang? Nakalive ako. So, ngayon, kung boyfriend niya ang bumanat sa kanya, mas posible. O ngayon, i-share ko sa inyo yung aking pagtulong kay Mima Alicia noon, noong November 25, ay nag-vlog po ako para tulungan si Mima Alicia. Ito ay sa kabila ng lahat na kahit siya ay BBM vlogger, tinulungan ko siya dahil babae siya at inaaway siya ng kanyang boyfriend, binubugbog siya. I-play ko muna sa inyo ang aking vlog noong November 25, 2023. Ito po siya. Sana sasaktan. Ayan. Magandang gabi po. Nais ko lang pong depensahan itong BBM vlogger na si Mima Alicia. Kasi naawa po ako sa kanya. Sobrang awa ako. At ayaw na ayaw ko yung nangyari sa kanya na sa pakiwari ko, sa impression ko sa kanyang vlog, ay binugbog siya ng kanyang boyfriend. Sakit ka naman talaga ng pag-ibig ko. Ang tansya ko sa kanya, kaya siya nasasaktan kasi mahal na mahal niya yung lalaki. Tapos kung anong ginagawa sa kanya lalaki, hindi klaro sa akin. Pero makapag-isip tayo ng general idea kung paano, ibig sabihin binugbog siya ng kanyang boyfriend. At ito, samahan natin, pakinggan natin yung umiiyak po siya sa kanyang vlog, si Mima Alicia. Siya po ay pro-BBM vlogger. Pero I don't care kasi mas gusto ko na depensa siya bilang babae na ginawa sa kanya ng boyfriend niya, mga walang awa talaga. Kung ayaw mo na sa kanya, edi magpaalam ka ng maayos, hindi na bugbugin mo yung babae. O ito po ang vlog ni Mima Alicia na kung saan ay sana ang wish ko lang pagtapos ng vlog nito, marinig ito ni Mima Alicia para malaman niya may kakampi siya mula sa mga vlogger na hindi kapareho yung vlogger. Basta yung personal niyang buhay ang pag-usapan, ang kanyang dapat maialis siya sa kapahamakan, ay sa tutulungan ko ito hanggang sa dulo kung talagang kung sino man ang boyfriend nito, sige winawarningan kita, ay tutulungan ko yung girlfriend mo na para mailayo sa kapahamakan mula sa kamay mo. So ito po si Mima Alicia. Pakinggan po natin ang kanyang hinaing. Ayun lang, no? Kasi, yung sa physical kasi, guys, masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko. Next, babanggit si Mima na physical. Ibig sabihin, binubugbog siya. Oh, nakakaasar naman tong lalaking. Sino ka man, magpakita ka. Wala nung mga gamot ko, guys. Ayoko na. Bilang.
Ibiin Hindi agad na ako binukod pwede ng boyfriend. mag-isa. Binlag ko rin siya Pero mas para wag pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. tinutulungan Gusto ko siya kong makasama yung kahit magulang ko nabibigla pero ayoko umisama babae kasi siya, mas binukod ng nasasaktan boyfriend niya. ako pag nandun ako dahil sa mga problema, Hindi pa napakinggan. mga trauma na naranasan Hindi, ko. nakarib. Guys, alam nyo, nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko Natulungan din siya na ng kasamahan niyang vlogger. binabalakas yung loob ko dito nga po sa personal problem ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung nangyaring masama sa akin na kung saan nagkaroon ako ng sandamakmak na pasa. Na-trauma ako sa pag-ibig. Natrauma sa pag-ibig. Dati na talaga nila akong pinapayuhan na wag yan. Kasi Sa lahat ng matrauma, ng matrauma sa pag-ibig, o di kaya mabugbog sa pag-ibig, ang pinakamahirap labanan. tinry niya na ngayon yung account ko. Si Takero ang umayos noon. Tinulungan ako ni Boss Mike. Alam niyo, Baka nagsiselo siya kasi pumutulong na si Takero, si Boss Mike. Yung tinitingnan ko lang ha. matagal na sana akong wala dito sa YouTube. Gumawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa kagagawan ng putangan ng ex ko na yan. Si Takero ang Sino bang ex mo? Babagitin mo para ma-call out ko rin, para ibablog ko rin, matulungan ka lang. Kailangan matulungan ka para matigil yung... si Takero ang umayos ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. Lahat sagot ko kasi ganun ako magmahal eh. Hindi ako yung nagsasabi na yung parang anuin ko siya na gusto mo naman yan eh kasi kayo gusto gumala. Ang gusto ko lang mangyari maging masaya kami sa aming anniversary pero matagal niya na po sa akin ginagawa yung hinahawakan niya ako dito. Binabalibag niya ako. Sobrang napaka-traumatizing yung ginawa niya sa YouTube account ko. Pinatawad ko siya. Nakipagmalikan pa din ako. Kahit ganun yung ginagawa. Sana binabanggit mong actual detalye ng paggawa sa iyo. Sana magabanggit mo yun. Hindi po yung generalization lang. Sa akin sinasabihan akong pok-pok. Sinasabihan akong bayaran. Sinasabihan niya akong mamatay ka na. Alam niyo guys, may anis sa Diyo. Itong gamot na iniinom ko. Yan, yung Rebutril, Escitalopram, tapos yung mga medical ko, nagmanyuro, nagpa-psychiatrist na ako. Kasi umaabot sa mundo na 3 araw na akong hindi nakakatulog sa nakaisip kung bakit ganito nangyari sa akin. Kung bakit ako ginanito. Dinadawit ako sa mga issues niya. Hindi niyo alam yung pinagdaanan ko guys kasi pinikip ko lang yan. Kawawa ka naman. Ayaw ko kasing magmukhang nakakaawa ko kasi personal problem ko to. Pero since na-open ko na siya sa aking mga kaibigan, tapos kinontent na din nila, gusto kong magpasalamat sa mga taong laging nandyan para sa akin. Especially sa'yo, Boss Mike. Sobrang papasalamat ko. Tapos, one call away si Ballpoint man kapag meron akong problema.
tinatawagan ko siya. Malboy, ganito na yung nangyayari sa akin. Bulag na pag-ibig. Umiiyak ako. Ang akala na ngayon mamatapang ako, pero hindi yun totoo. Kasi ang tunay na matapang, kahit sa personal, di ba dapat lumalaban? O dapat lumalaban ka. Huwag mo, pag-ibig ano lang yan, sa isip lamang yan. Itakwil mo yan para tumayo ka ng matapang. Ang tapang-tapang mo sa vlog eh. 'Di ba? O binibiran mo nga si mga Duterte. Eh, hindi ako ganun eh. Tingnan niyo yung mga pasako na ginawa ng lupal na lalaki na yun. Ulag siya. Buti na lang yung kaibigan ko. Pinicturean niya kasi sabi ko, Be, wag mo nang picturean kasi lilipas din to. Baka magbati din kami. Ulit-ulit na yan. Kung patawarin. Isa kang classical na biktima ng tinatawag namin na the cycle of battered woman syndrome. Yan po ang cycle ng battered woman syndrome. Kaya may maaalis siya. Ang advice ko sa iyo, matapang ka, hiwalayin mo na yan. Maraming lalaking ibang mas gwapo ba dyan at mas maayos kali. Ng kaibigan kong si Aileen, hindi, picture lang natin, baka in the future, magamit mo to. Ilang beses niya na kasi itong ginawa sa akin. Tinutulak ako sa hanggan, munti ka na ako mahulog sa second floor. Tapos, hindi naman lalaki yun. Alam mo, lalaki ako, hindi ako gumagawa ng ganun. Pero may lalaki na kilala ko na sobrang may pinagsilusan yan na mayroon baka tingin niya may iba kang lalaki. Sa kanya ako, sinira yung iPhone 13 ko. Tapos hindi naman siya yung nagpaayos nun. Ang dami kong traumatic experience kaya dati gusto ko diba doon sa probinsya. Dati gusto ko doon kasi mas peaceful yung life ko. Pero nung nakilala ko yun, sana binabanggit mo ang pangalan ng tao na okay lalaki. Yung relationship. Pag ibanggit mo naman ang pangalan ng lalaki at saka yung YouTube channel niya na bumugbog sa'yo para ma-call out natin. Oh, binugbog daw si Mima Alicia, naawa naman ako kahit BBM vlogger siya, ay ako kontra ko si BBM, ay so bakit naman? Oh. Nagtitiktok pa nga kami pero habang tumatagal, mas nagiging toxic hanggang sa ito na. Alam mo Mima, kung ako tanongin mo, lalaki po ako. Marami kong lalaking kilala. Ang lalaki hindi bubugbog ng babae, nagmamahal sa babae. Pero kung gano'n ang ginawa ng lalaki, ibig sabihin po, natapakan ng kanyang pagkalalaki. Ang issue dyan ay nagsususpetsa siya na meron ka ng iba. Yun lang ang tingin ko dyan. So, anong tingin mo? Ayoko nang umuwi doon sa amin kasi natatakot ako na baka lahat ng lalaki na nandun sasama ganun din. Kaya nandito ako sa Manila mag-isa. Hindi nga ako pwedeng mag-isa. Kasi kapag hindi ko naiinom yung gamot ko, parang ang bilis na lang sa akin. Gusto ko na lang tumalon dyan. Tinawagan ko din sa... Diba, didiis bang boyfriend mo? Hoy, pinayuhan niya ako. Huwag kong gawin yung mga bagay na yan. Nakinig naman ako sa kanila. Kaya, binibilit kong maging strong. Binibilit kong maging strong. Hindi ko na, kasi gagangikip kasi ang sakit eh. So pag ginikip ko siya, ang sakit. Inopen ko na sa mga kaibigan ko yung nangyayari sa akin. Kasi akala ko kung makikinig sa akin. Akala ko mag-inopen ko nila ako. Pero ang mga laki ng masasalaman ko kasi pinayuhan nila ako.
Mas lalo nila akong check time by time. Akala ko wala na akong mga sa buhay. Ay, maging patatag. Ito yung mga natamo ko sa kanya. Palitan mo siya. Babakit ako sa inyo. Yan, tignan nyo. Bakit sa paa? Madami magtatanong. Binubugbog Kasi sa paa. hinihilan niyo po yung buho ko. Tapos alam niyo yung nangyayari sa akin. Habang hinihilan niya yung buho ko, syempre nakahiga ako. Yung paa ko po, yung tuhod ko po, yung natatamaan noon mo sa kalye. Tapos napapahiya po ako noon sa amin. Influencer ako pero ganun ako tratuhin. Tapos, ano ba? Tingnan nyo. Ano ba? Bugbog sarado nga. Pero tanong ko, bakit binugbog ka ng lalaki? Alam mo yung lalaki, kahit anong sama, hindi nang bubugbog eh. Nang bubugbog lalaki kung nagalaw yung pagkalalaki niya. Ibig sabihin po, yung mga bagay na makagalit sa lalaki sa isang relasyon ay kung lalaki ay matindi ang selos. Yan lang naman ang paraan pa ng mga sitwasyon kung ang lalaki Yan, sobrang dami. Sobrang dami. Yan ba yung sa kamay ko? Yan ba yung pinakamalaking sugat ko? Tapos gumawa naman kami ng kasunduan. Hindi ko na lang po. baka adik yung mo. Tingin ko adik ang boyfriend mo. Pahuli mo na sa pulis yan. Mapakita. Pero meron pong perma yan ng lalaking yun. Ang akala ko, hindi niya na uulitin. Pero inulit niya pa din. Pumunta sa bahay. May dalang kutsilyo. Yung kaibigan ko, muntik niya pang saksakin. Tapos, umaakyat minsan doon sa bahay, sa second floor ng bahay namin. Tapos nagwawala siya doon. Sobrang nakakatakot siya pag nagiging siya. Pag nag-freak out. Bima, ito na lang ang sa aking advice. You can call me through my web channel sa my Facebook. I-message mo ako kung ano yan, tutulungan kita. Kakasuhan natin yung lalaking bumugbog sa iyo. Yan lang may tutulong ko sa iyo. At dagdag yan, i-call out ko siya, iba-vlog ko siya, mumurahin ko siya sa aking vlog. Yan ang may tutulong ko sa iyo, Mima. Kahit maka-BBM ka na hindi ko gusto yung vlog mo, okay lang sa akin, matulungin naman ako. Kapag babae kasi binugbog, hindi ko kaya eh. Hindi ko. So ngayon, pakinggan natin si Takero. Si Takero ay may vlog. Maganda yung vlog ni Takero. Ang kaibigan niya. At Takero, hindi pa si Takero, si Bagong Lipunan pala. Ito pa yung vlog ni Bagong Lipunan, no? Nakausap ko rin and magandang hapon Pilipinas and good morning North America. Kung bala si Kaleroy ng bagonglipunan.com at live po tayo dito sa Canada. So ito po mga kaloys ay kararating lang na balita, okay, na isang bata pang vlogger ni BBM ay pinasok ang bahay at ginorkor. Okay? Kilala ko po siya mga kaloys and yun na nga, yung mga close friends niya ay yun, nakausap ko rin and ang topic natin ng mga kaloys
i-try natin i-analyze kung sino ba talaga yung mga suspects. Ano ba yung last na ginawa niya, 'di ba? Halimbawa kung tayo mag-imbestiga, 'di ba marami tayong persons of interest, alin kaya diyan ang mas dadalhin tayo sa ebidensya? Okay, yung ka-live-in partner niya ay muntikan na rin magurgor, may mga tama nga, pero ginagamot sa ospital. So malamang makapagsabi siya. Pero ang matindi talaga ritong mga kaloys na parang alarming ay pinasok talaga yung bahay. Okay? Kasi yung ibang ginurgor mga kaloys, 'di ba? Like for example, sa daan, 'di ba? Or kagaya kay Percy Lapid na nagmamaneho siya tapos ginurgor, pero pag sinabi mong pinasok ay ibang usapan na po 'yun. Talagang gusto ka talagang gorgorin. Okay? So, mag-analyze tayo mga kaloys, i-share ko sa inyo kung ano yung information na nakalap ko about dito sa pagkawala nitong bata pang BBM vlogger. Okay? Minsan kasi mga kaloys ay niribat din natin to siya. Alam niyo na siguro kung bakit niribat ko siya. Hindi naman niya ako ginawa ng fake news or siniraan, pero nag-react po tayo dun sa ginawa niya. Okay? I-share ko yan sa inyo mga kaloys. Pero bago dyan ay shoutout ko muna ng aking live viewers tulad ni Liz, na aking number 1 moderator, at kay Annalisa. Ayan, thank you for joining. Sabi ni Liz, mag-ingat ka Roy, political blogger ka pa naman. Opinion ko lang, ang sagot ko sa survey. Actually mga kaloys, marami rin talagang nag-message sa akin na concern. Okay, na dapat mag-ingat din ako. Okay, kasi political bloggers daw ang punteriya. So ang daming nag-message talaga, as in na flood yung ko. Sabi ko, ever since naman talaga mga kaloy, say nag-iingat talaga ako. Like, pupunta ako sa sa lugar, ay hindi talaga ako nanatili sa isang place lang. Okay? Yan, alam na ni Liz, no, nagkita kami sa Manila, ilang minutes lang kami nagkita ni Liz. Okay? So, yun na nga. Pag alis ko, nagpalit ako ng damit. Pumunta ako ng washroom, palit ako ng cap. So, yun na nga. Hindi tayo basta-basta. Pero kung sabi ko nga mga kaloys, if it's your time mo talaga. Diba? Kahit yung iba natutulog lang. Yung iba ay humihigop lang ng sabaw. Ay natigok. Pero yun na nga, ay mas maganda rin yung mag-iingat mga kaloys. Okay? So, yun nga, thank you for the concern. Pero titingnan natin kung anong anggulo itong nangyari sa sobrang bata. Okay? Yun nakakalungkot mga kaloys. Siya ba ay kagaya ng nangyari kay Percy Lapid? And ang katanungan ko nga sa inyo mga kaloys, ito okay? Dahil nga nag-react itong mga BBM vloggers, ang katanungan ko nga sa inyo, bakit suspect ka agad si Inday Sara pag may nagurgur na BBM vlogger? A, kasi mahilig magbanta si Sara. B, kasi sa ugali ng mga DDS na mahilig magbanta rin. Or C, A and B. 45% po nagsabi na mahilig magbanta si Sara. And then yung 45% nagsabi na A and B. Mamaya sagutin ko rin ito mga kaloys. Pero may kinalaman ba talaga ang kampo ni Sara dito? Ano ba yung last na vlog niya? At ito mga kaloys, may pinost po ako dyan na isang lalaki. Siya po ang huling tinira ni Mima. May kinalaman kaya siya dito? Anong kaso dito? Bakit may mugshot? Okay? Ito kaya ay politika? Okay, kung pagmasdan mo yung mga BBM vloggers o isang love triangle. So comment kayo dyan mga kaloys. Ayan, shoutout kay Manuel Lazo, yan, from California. Yan, thank you for joining. At kay Ting, okay, from Brunei. Hindi ko pa napuntahan yung Brunei mga kaloys. So, i-comment ko mga kaloys or ipopost ko kung punta ko ng Brunei, and I hope to meet you, okay? Yung mga ating viewers from Brunei. And shoutout din kay Receiving. Yan. Thank you for your time. Sabi ni Sir, mag-ingat ka sir, at sa bahay nyo, hindi basta-basta magbubukas. Be alert always. Actually mga kaloys, dahil sa takot ko, parang nawala na yung takot. Naubos na yung takot.
Wala na nitirang takot, tapang na lang. Okay, pero yun na nga. Mag-iingat ka, pero kung if it's really your time, it's really your time. Okay, wala ka nang magawa niyan. Right? So, yan, na-share ko na sa inyo mga kaloys. There was a time na muntikan na rin. Okay? Kung pumunta ako dun, nag-report ako dun sa resto bar ko, baka nag-gurgur na rin ako way back 2012. Pero sabi ko, if it's my time, it's really my time. Okay? So, yun, sabi ni Receiving, I think si Marcoleta ang latest na binanata niya. The question is, ito kaya ay related sa politika o sa love triangle? Kasi lahat ng anggulo ay titingnan natin mga kaloys. Okay? Sabi ni Ver, iyang lalaking iyan ay ex-boyfriend ni Mima na hindi daw tinitigilan si Mima. Yun. Okay? So, anong probability na yun talaga? Okay, siya talaga ay isa sa suspect. So, dito mga kaloys, bago ko ipakita sa inyo yung mga reaction ng mga vloggers, ay huwag niyo sanang kalimutan ang aking second channel. Okay? Meron po tayong backup channel. Ito po ang Kaloy Roy 20. And maraming salamat po sa nag-subscribe. So, balik na tayo dun mga kaloy sa ating topic. At eto po mga kaloy. Actually, nagkagulo ngayon ang mga BBM vloggers. Kasi for sure, takot sila. Okay? Kasi ang inaano nila ngayon ay baka iniisa-isa na tayo. Okay? Ng kampo ni Sara. Yun yung gusto nilang iparating. Okay? Na pinupoint nila kaagad kay Sara. Okay, so, ito po mga kaloys, ang mga post ng mga BBM vloggers. So, karamihan sa kanila kilala ko mga kaloys kasi di ba naging part din ako ng kanilang grupo noong 2022. Okay? So, ayun, si Madam Ellie, yun na nga, na parang, ano daw, free speech, blah, 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 blah. Parang gano'n ang nila na, kung political vlogger ka, dapat igalang ang opinion mo, di ba? Parang gano'n ang gusto nilang parating. Okay, so hindi nila tinitingnan kung yung iba pang anggulo. Okay? Possible kasi na kapitbahay. Di ba? Pero ang una talaga makapagsabi mga kaloys ay itong nag-survive na live-in partner niya na balak din gurgurin. Pero ito na nga, itong si Mima kasi is ano talaga daw, niratrat tapos ano daw, not may tama sa ulo. So, inano talaga, parang ano talaga, parang pilit talaga at porsigido talaga kasi pumasok sa bahay. Di ba? Di ba yung ibang mga manggurgur ay nag-aantay sa'yo, lalabas ka ng bahay, susundan ka, tapos gano'n. Pero yun, pumasok talaga. Okay? So, ayan yung mga kasamahan nila na nalulungkot. Okay? So, ayun. So, kung magkaka yung mga kaloys, ay nagbago po yung mukha niya kasi nagpa-enhance po siya. Okay? Pero siya po si Mima Alicia. So, yun na nga, yung ka-live-in niya, I hope mag-survive para at least man may witness, di ba? So, ang daming katanungan mga kaloys ngayon. Okay? Gagawa ba ng paraan ang BBM administration para malaman kung sino ang nanggurgur? Okay? Pag-aksayan ba ng panahon ng BBM administration itong mga vloggers na todo loyal sa kanya? O dema na lang? Okay, yan yung maraming mga kaloys yung nagtatanong na tutulungan kaya? Or etsapwera na lang? Kasi yung isang vlogger na BBM din ay inetsapwera. Okay? Parang siya, nangihinayang siya or parang nalulungkot siya na pagkatapos idepensa, pagkatapos ipaglaban si BBM pero yung administration niya ay tinedma. Tinanggal pa nga sa PCOO. So, ganun din ba ang mangyayari sa case nitong si Mima? Tutulungan man ng BBM administration or baliwalain na lang? Kung baliwalain, ano ba yan? Lesson ba yan sa mga political bloggers? 'Di ba? Na wag kayong masyadong loyal kasi hindi kayo sigurado kung nasaan ang loyalty ng kinakampanya nyo. 'Di ba? Politicians yan Kung sila mismo nag-away-away tapos kaibigan, away-away, 'di ba? Kayo vlogger lang. 'Di ba? Yun yung point ko mga kaloys. And yun na, nakakalungkot talaga na
nawala siya ng ganun kaaga na supposedly nag-start pa siya eh. Okay? Galing po siya ng probinsya at pumunta ng Manila and yun na nga. Sa Caloocan daw eh. So, bakit sa Caloocan ay hindi nila masagot? Okay? So, anyway, rest in peace and then condolence sa family. So, ngayon mga Kaloys ay tingnan natin kung alin ba ang mas malapit. Okay? Kung magtuturo tayo or tingnan natin kung anong anggulo talaga ang mas unahin na imbestigahan. So, sabi sa inyo dito, may iba sa inyo sinto na baka yung ex-boyfriend niya. Okay. So, mayroon siyang account mga Kaloys na titingnan natin. Okay? Ito po ay isang parang personal blog eh. Parang may isang account na pang politika. Meron din siyang account na pang personal, yung parang gala and kasama niya yung live-in partner niya. So doon tayo mga Kaloys pupunta. Okay? So i-share ko sa inyo yung Facebook page niya. Kasi magkakalap tayo ng persons of interest eh. Yung isang kaibigan ko nga vlogger. Sabi ko, magiging isa ka sa persons of interest kasi hinabla mo, okay? Nag-file siya ng case kay Mima eh. So sabi ko, humanda ka, baka isa ka sa tatanungin, okay, na suspect kasi naghabla ka sa kanya eh. 'Di ba? So pwede kang maging sabi, hindi, sabi ko, basta maghanda-handa ka na lang, okay? Ito mga Kaloys, yung kanyang Facebook page, okay? Ito yung Facebook page niya na isa, okay? Mas nag-ano siya eh, kasi personal to na vlog niya eh. So, dito mga Kaloys, yun nga, ang Facebook niya is Alicia Comments. Nakikita ko siya, kilala niya ako kasi kilala ko yung mga friends niya na vloggers. Okay? Nung tinira nila si Maharlika, hindi na kami in good terms, kumbaga hindi na kami kaibigan ni Maharlika. Okay, nagsalita na ako about sa kanya na akala ko ganito siya pero hindi pala. Okay? So, gumawa sila ng fake news laban kay Maharlika. Okay? So, dinibang ko yun kasi halata naman talagang peke. Okay? Pero yun nga, hindi naman sila rubes back sa akin. Good thing. Pero yung mga kasama niya, grabe, todo talagang fake news laban sa akin. Na yung iba daw ay TNT daw ako sa Canada, di ba? Hindi daw ako makakauwi sa Pilipinas kasi may kaso akong ganun. Pero antindi. Okay? Both sides, DDS at saka BBM vloggers, ay nakatanggap ako talaga ng mga fake news. Okay? So, ang labanan nila ay fake. Kaya nga medyo naano ako mga Kaloys na bakit hahantong yung labanan sa fake news? Eh, nung wala pa sila, itong mga BBM vloggers, wala pa. Itong mga DDS, wala pa. Kasi nagsimula ako 2014. Ang kalaban ko mga dilawan, di ba? Na like, nagdidebate kami sa mga sources, sa mga libro, di ba? So walang okrayan, basta facts lang or mga kung ano na research. Ganun kami magbangayan. Okay, that time. Pero nung pumasok na tong DDS, iba na ang level ng mga political vloggers. Talagang uso sila ng fake news, sisiraan kung anong hitsura mo, ilalaitin ka, na parang bakit kailangan ng utakan naman sana ng laban, wag naman sa hitsura. Pero anyway, ganun talagang nangyari. Okay? So, dito mga Kaloys, 17 hours ago, kasi anti-Sara sila eh. BBM vloggers talaga sila. Okay? So, eto, nag-post siya na, yun na nga, mahalin natin ang Pilipinas kung baka si Sara, di ba? So, parang, inaano nila, tinitripan. Okay? Tapos dito mga Kaloys, meron pa siyang isang post. Okay? Kumakain sila. Pero, ito talaga ang nakaano sa akin mga Kaloys. Okay? Na post niya. Okay? Gusto niyo ba ng story time tungkol sa kanyang ex? Okay? Na may skandalo daw na video. Okay? Kasi sabi niya dito ayaw daw tigilan siya ng ex. So baka itong ex ay hindi maka-move on. Okay? At yun na nga, yung ex niya hindi sikat. Ito, political blogger. So, actually, kinakasuhan na niya eh. Okay? Itong ex niya. Okay? Tapos, nung pagbaba natin dito mga Kaloys, may pinost siya na link about dun sa ex niya. Itong si Kyle.
So, kung titingnan niyo yung, hindi ko lang bubuksan mga kaloys kayo na lang maghanap, okay? Kasi nung kakilala ko ng BBM vloggers, nag-usap kami kanina habang nagdi-discuss kami, ano pa talaga to, politika, kailangan mo na ba nang magtago? Kasi siya din ay BBM vlogger. Sabi ko, uy, kailangan mo na mag-disguise, di ba? Kailangan mo na magtatago, wag ka nang basta-basta, kasi baka ikaw yung, next, di ba? Kung may pundo ka, magparitoke ka na rin, gayahin mo si Cabral, gano'n. So, nagtatawanan kami habang tinitingnan itong, so, yun na nga, sabi niya, uy, tingnan mo sa kasi may pinost niya, okay, July 15, yung profile ng ex niya. Pero alam namin hindi ex niya. Sabi namin, baka siya ang gumawa nito tapos merong ganon. Yun yung namin kasi knowing her, okay, kilala niya kung sino to si Mima, so magdududa ka talaga. So, hanapin nyo lang to mga kaloys, okay? Ayaw ko kasi baka mabantay sa YouTube. Kasi yung sinasabi niya na skandalo, nandoon talaga. Okay? Dito sa account na ito, okay, na sabihin namin, grabe naman, parang, bakit popost ko mag-away-away sila? Pero anyway, ganong level na ang awayan nila. Okay? So, i-search nyo lang yan mga kaloys. So, nung binalikan ko, kasi di ba pwedeng angulo to Kasi isa to sa niya yung unang stress na hindi daw siya tinitigilan. The fact na sinasabi niya, ayaw akong tigilan. Sabi nung kakilala na yung vloggers, di ba nakulong na yan? Itong si Kyle, di ba nakulong na yan? Kasi kinasuhan ng Vauci. Nung nag-research ako mga kaloys, may bailable ang case. Okay? So, eto yun mga kaloy, sa aking Facebook page, Facebook, Twitter, eto pinost ko siya. Okay? I-share ko sa inyo mga kaloy. So, eto po siya. Ayan, si Kyle. Okay? So, doon ka sa profile niya, parang hindi nga talaga profile niya yun, pero meron talagang, gusto yung talaga, meron talagang di ka nice. Okay, doon sa collections, okay, na portion. So, siya talaga yun, titingnan namin, siya talaga yung sa video. Okay? So, dito mga kaloys, ito yung November 2025 na nag-iyak itong si Mima. Kasi, inaano daw, okay? Sinasaktan daw siya ng si Kyle. Okay? So, dahil may raming kaibigan, itong si Mima, yung mismong kaibigan niyang vlogger, si Mike Cervera, nakakilala ko rin, okay? Ang nagbigay daw ng lawyer sa kanya para sampahan itong ex niya na estudyante ng criminology. Gusto yata magpulis. Okay? So, syempre, yun na nga, binigyan ng lawyer, boom, nagkasuhan. Okay? Kinasuhan niya. So, eto na, ang kaso. Okay? So, may may bail nga. Okay, so umabot ng more than 100,000. So, ito yung kaso niya. Okay? Vauci. So, dahil doon mga kaloys, nagkaroon siya ng mugshot. Okay, so, yan, si Mike Cervera, kilala ko rin yan. And, yun na nga. So, dahil nga, circle yan sila Ang alam ko, itong si Mike Cervera ay parang siya yung nag-manage ng mga BBM vloggers. Parang may isang grupo na nagmamanage ng BBM vloggers. So yun yung ko na, kaya kumbaga, kung mayroon silang topic na pag-usapan, kahit alam nila na fake news, okay? Dahil gusto nga nila talagang mag-trending at masira yung kalaban, i-share talaga nila. Kaya wala ako sa grupo nila kasi hindi po ganun ang atake ko, di ba? Ang atake ko, meron tayong source, tapos i-analyze natin, ano sa tingin natin. Ganun. Sila kasi is parang gumawa sila ng issue, tapos itinatanong nila sa politician, totoo ba itong ganito? Parang, dapat ikaw mag-research, di ba? Huwag mo tanungin yung kung mag-i-research mo kung totoo ba yun or hindi. Tapos sabi mo, probability is very high na totoo, probability is very low na hindi totoo. Ganun ang ginagawa natin, di ba? Hindi natin inaano yung na, ikaw talaga, para tapos nagmumura sila na parang DDS din na style. Okay? So, ganun ang style ng grupo nila. Kaya,
Wala ako sa grupo nila. Okay? So, yun na nga. So, nagkaroon ng mugshot and dahil available, okay, so nasa labas. 'Di ba? Pero yun na nga, ang post ni Mimice, hindi daw siya tinitigilan. So, kung hindi siya tinitigilan, okay, dahil dito sa post niya, balik tayo dun sa post niya mga kaloys. Huwag niyo munang puntahan yung yung profile nung sinend ko sa inyo, baka makimarites kayo doon. Dito muna tayo. After this, okay, puntahan niyo yun. So dito kasi sabi niya, July 15, ayaw akong tigilan. Take note mga kaloysa, yung ex niya, hindi siya tinitigilan, tapos ang kurso pa na kinuha, na kaya nasira ay criminology, siguro gusto talaga magpulis. So, sabi nga ng kasamahan ko kanina, nung nag-usap kami, hindi kaya may nag-inspire dito sa ex niya na pumasok sa pagkapulis. Baka pulis din. Okay? Yun yung namin, na baka pulis din. Tapos, kung binabawi na yung scooter, kaya dito, pati scooter ko, ginapambabae, hindi binabawi. Ginapambabae daw. So, yun yung niya. Pero kung ayaw siyang tigilan, ibig sabihin nun, possible na sinusundan siya kung saan siya. Diba? Inaalam kung saan siya. And you have to take note mga kaloys, kung titingnan mo tong mga post niya, halimbawa kung mag-live ka, like for example, mag-live ka sa BGC, so alam ng sumusunod sa'yo kung saan ka. Diba? Kaya nga, ina-advise ko nga, na huwag kang mag-live sa isang place na madaling matuntun. Ngayon, remember mga kalays, di ba? Tuwing pupunta ako ng Pilipinas, hindi po ako nagla-live. Okay? Hindi po ako nagla-live talaga kasi nga malalaman nila yung location ko. Okay? So, ang ginagawa ko ay pwede akong mag-record na lang tapos i-upload sa isang shop tapos alis. Or I will ask someone to upload it for me tapos alis. Diba? Lipat-lipat. Okay? Yun yung ginagawa ko. So, siya kasi dito mga kaloys, minsan kasi na yung sino yung kasama, tapos yung pa niya, yung ka-live-in pa niya ay vlogger din. May isa rin. Nagpo-post din. Okay? Tulad nito. Okay? Yung mga kaibigan niya, ay nagpo-post. Okay? Kung saan, kumakain. So, medyo madaling sundan. Okay? Tapos, yun na nga. Baka hindi rin siya, parang sobrang kampante din siya na, ay, walang mangyari sa akin. Ganon. Ang dami kasing anggulo mga kaloys kung sino yung pwedeng tumira sa kanya, di ba? Marami siyang politician na tinitira. Last year, nung election daw, ang grupo ni Mike Cervera ay nasa kampo ni Trillanes. So ang tinitira nila yung mayor mismo ng Caloocan. Okay, sabi ko dun sa vlogger, hindi kaya ay yung mayor ng Caloocan ang nagpatira dito sa kanya. Kasi nasa Caloocan siya, di ba? Sabi niya, hindi, nag-areglo na yun sila, okay na daw. Pero sabi ko, hindi mo kasi basa mga galawan mga politicians eh. Hindi naman sila titira. Yung iba kasi mga kaloys hindi yung kalaban nila, hindi nila gurgurin kaagad. Example, may nanira sa kanila. Hindi yan titira kaagad. Palipasin muna ng 1 taon, 2 taon. Paano ko nalaman yun mga kaloys? Kasi nga, yung mga mga relatives ko, okay, nagkwento sa akin na yung kalaban nila sa politika is ganun ang style. Okay? So, yun nga, yung sa Butuan City, yung mga plaza ay pinsan ng mother ko. So, relative namin yan. Kaya nga, dun sa case ni Rene ay parang attached ako kasi pinanganak ako sa Butuan City. Okay? Nag-aral din ako sa Agusan. Yung Talacogon is malapit dun sa kung saan kami tumira, Prosperidad. Yung grandparents ko sa Bunawan. So, Agusan talaga. I mean, yung the way din sila magsalita, yung nanay ni Rene, ay pareho ng sa mga relative sa Bunawan. So parang na-attach ako doon sa and 'di ba si Rene pangalawang anak, breadwinner. Ako rin pangalawang anak, breadwinner. So parang makaka-relate ka talaga. 'Di ba nang hinayang ka na
Parehas sa'yo, nag-effort ka rin, di ba? Nagwinhawa yung pamilya mo. Pero sa kanya kasi naputol eh. Okay? At hindi pa nabibigyan ng justice. Anyway, balik tayo dito mga kaloys. So, yun na nga. Predictable ang movement ni Mima. Okay? Kaya masusundan talaga siya. Tapos, dito mga kaloys, ito siguro ang nag-trigger. Okay? Suspect number 1 ko talaga, yung ex niya. Okay? Kasi una-una, hindi daw tinitigilan. Okay? Tapos, ito yung pinaka-latest niya eh. Okay, July 15. I don't know kung anong date sa inyo kasi nauna kayo mga kaloys eh. Okay? So, baka napuno na rin to. Kasi imagine mga kaloys si Mima, ang dami niyang followers. Kung titingnan mo mga kaloys, yung kanyang YouTube account. Okay, nasan ba yung YouTube account niya? Kasi ang YouTube account niya mga kaloys, meron din siya mga topic na pwede natin baka suspect ito. Itong topic na ito. Pero, yun na nga, bakit naman siya gagawin? O bakit gagawin sa kanya kung hindi naman siya hindi ganun ka yung niya topic. Okay, eto mga kaloys. Okay, punta natin yung meron pa nga siyang live mga kaloys supposedly pero wala na eh. Nagurgur na siya eh. So ang live na lang niya is waiting. Okay? May nakaplan, yun na nga nakakalungkot eh. Eto mga kaloys yung niya yung YouTube niya. Mas marami siyang subscribers kaysa sa atin. Pero yun na nga. Mas mataas ang views natin. Okay? So, kung titingnan mo mga kaloys, ito sana yung huling vlog niya. Okay? So, nag-schedule na siya. Di ba yun yung ginagawa natin? Mag-schedule tayo tapos magkikita. Ganun. So, wala na. Kasi wala na siya eh. Okay? So, 22 hours ago, yung last vlog niya. Tapos dito mga kaloys, makita natin na anti-DDS talaga siya. And alam ko na kasi yung style ng pag-vlog nila eh. Gagawa sila ng issue. Fake news talaga. Kung baga, may malis eh. Kaya may malis yung mga nila. Kaya hindi rin masisisi na ang daming anggulo na baka pwede yung mga tinira nilang politician ay yung gumurgur sa kanya. Pero how come siya ang punteriya, hindi naman siya ang leader? Yun yung ko eh. Parang hindi ako Kumbaga, kwento na lang yan, pero at least, isa lang sigurado rito. Ang pinaka-suspect talaga rito yung boyfriend niya. Wala nang iba. Kasi kung ako tanungin mo, napakaraming tumitira kay Sarah para siyang pagtuunan ng pansin ni Sarah. Pangalawa po, hindi naman sa pagmamayabang, mga tira niya kay Sarah puro marites lang naman, hindi naman nakakasakit ang damdamin. So, ang sa atin lang dito is I pray for your soul, Mima Alicia. Sana po ay bago ka man lang namang namatay, nagsalita ka ng katotohanan para naman, kasi ang problema pala, dito ko nalaman kay Bagong Lipunan na si Mima Alicia, sila po ay binibigyan ng pera ni Mike Cervera na manager ng mga BBM vloggers. So at least yan, nakikita na ninyo na napakarami palang BBM vloggers ay kahit ano-ano na lang mga marites pinagagawa ng kwento, at hindi po ang kanyang pag-vlogging ay dahilan, kundi nabugbog na kasi siya. Kinasuhan niya ng bugbog sa kanya, boyfriend niya. At sigurado ako may kinainisan tong boyfriend niya na may ibang lalaki, siguro may third party involved. So ganoon lamang po, at magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik po ako in 10 minutes.